come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My So yun po, no, mga kabisnes, mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kabisnes namin na mahal. At ayan po, no, mga kabisnes, ang mapapanood niyo po ngayon, ito po yung vlog po na kasalukuyan po kaming nakikipag-transact po dun sa na-scam na yun bang nagbigay raw po siya, nag-send daw po siya ng 14,000 at pinipilit niya po kami na pumuntang Krame kahit gabing-gabi na, lakas ng ulan, pinipilit na kaming pumuntang Krame para daw doon i-report. Para sa akin naman, no, mga kabisnes, hindi rin naman ako basta-basta papayag sa ganun, samantalang hindi naman kasi talaga kami yung kausap niya, kundi yung mismong scammer. Ang gusto niya daw makipagtulungan, kaya wala akong ibang sinabi sa kanya, kung gusto niyo po, ay pumunta rito. At higit sa lahat, kung gusto niyo pong matrace up yung sinasabi niyo po na scammer, ay i-trace up niyo through GCash. So GCash kayo mag-apila. Kasi talagang kami nung oras na yun, wala kaming natanggap at na-scam din kami. Although wala naman kami hindi rin siguro matatawag na scam, pero parang naloko na rin kasi buong akala nga kasi namin, bibilin yung motor. Ang naging pinakakawawa dun sa lahat is yung driver talaga ng lalamove. Hindi ko lang alam kung totoo rin ba talagang na-scam yung sinasabing nag-send ng 14K. Kaya pasensya na mga kabisnes at dumating lang si Paps. Nagano si Paps. Sinundo si Bay. Ayun, yun, hindi ko kasi sure kung na-scam ba talaga siya or what, or baka modus lang din, di ba? Di rin naman natin alam. Pero para sa akin kasi kung sundalo ka at ang asawa mo police, dapat may kunting kaalaman ka sa mga ganun na wag basta-basta ma-scam, di ba? Siyempre. Kung pulis ka talaga at saka sundalo. Kaya lang, yun, parang wala po siyang alam patungkol din sa mga modus-modus na yan. Hindi niya Basta mga kabis, abangan nyo dito sa vlog na to, hindi ko na ako sasabihin, sinabi ko na eh. Ayan, panoorin nyo po mga kabis ang vlog namin na to. Yung Ayan mga kabisnes, na scam. Binaba po uli yung motor. Oops! Na scam mga kabisnes, pero ang nakakaawa yung na scam niya. Kasi nagbayad na po ng 14,000 at ito si tatay. Kasi kaabala na, kasi ang layo. Tapos ganyan. Grabe yung mga tao talaga, hindi lumalaban ng patas sa buhay ay. Bumaba ka dyan, Kuy Kuy. Pinagkwentuhan ko ba yung kanina? Opo. Sabi ko, sir, may nag-book sa akin ng ganyan. Pero drum set ka ako. Ang binayad, 25,000. Mas malaki yun. Oo. Ang may kausap niya, babae. Nung pumunta ako dun sa lalaki yung kausap ko. Sabi ko, ba't ka naman kausap ko sa rin? Dito kausap ko lalaki, sasabihin ko babae ka nagbayad. Ay, binibigyan ko nga ng clue. Gaya kanina, nandito na ako kanina eh. Itong, hindi na pinakausap ko sana ng Nawala. Oo, yung nagbebenta. Hindi sana hindi nakakuha ng pera yun. Nawala siya kayo start. Pero makakaano pa rin yun, sir. Kasi kung hindi man kayo, magbubuk pa rin siya ng iba. Kasi imagine niyo po, 4 po kayo pinagbukan niya eh. Kaya pala kinakancel niya eh. Middleman lang yun. Oo. Dapat kasi di nag-use ng middleman eh. Dapat Dishman. Hindi. Midman. Kinakausap ko ako. Tsaka bakit na yung diretso siyang send? Sabi ko pa nga sir, yung nagbebenta, malaki po ako. Hindi, at saka po siya, hindi po siya nagtaka na ang ganda-ganda ng motor tapos bibenta lang na 14. Sabi ko, ang ganda nga yung motor, sir eh. Libit na. Ba't 14? Sinasabi niyo 14? Oo. Nakausap ko nga ko yung bench. Tapos sabi pa niya, tayo ang magbabayad ng shipping. Sabi ko, hindi po kasi ang usapan po siya ang magbabayad ng shipping fee. 5,000 pati. Kasi yun yung buyer eh. Magkaiba kayo ng usap ni Sir, no? Ha? Magkaiba kayo. Magkaiba. Richard Lapos na sa akin, yung Sky Sir, iba. Yung nakatransact natin, Yung yung kinukuha lang yung Yung video. yung papeles, tapos sinasend. Nag-send kasi si Daryl ng video doon sa Richard Ang gagawin Lapos. ng scammer,
Sinesend niya doon. Sa ano, bayan pala. Diba, pinost niya, tapos kinuha niya yung picture ng ano, tapos binenta niya ulit. Oo. Ay, nako. Grabe talaga mga kabisnes. Napaka walang puso nung gumawa nito. Blinak na po ako mga kabisnes. Naka-block na po ako. Ito po siya. Oh. Naka-block na po mga kabisnes. Wala din ako sa ano. Yung mismo nagbebenta po yung ano, yung... Ayan o. Kumbaga, yan po yung nagbenta po ulit ng ano. Tapos isa kang Scammer. pupaw ka. Sa mga, ano po mga kabisnes, baka ma-encounter niyo po to. Yung tao to. Richard Lapus Pilapil. Opo. Baka sakali, lalo na dito sa mga taga-Caloocan o mga kabisnes, baka ma-scam po kayo nitong tao ko. Kasi, nagtaka lang kami mga kabisnes. Sabi niya sa akin, pupunta siya sa 7-Eleven. Eh hanggang ano na, tinatawagan ko, wala po. So, si kuya na rider, sinendan siya ng Gcash na nakasenda daw yung pera. Pero hindi po pangalan kasi yun mga kabisnes eh. At hindi po yung Yung Gcash nagbebenta po ng motor, sir, ganito nangyari. Ang senaryo. Yung nagbebenta po ng motor, So, sama ko, bibigyan ang ko yan. kausap niya po, si mga kausap. Wait lang ako. Oo. Kaya kanina, nagbinidyo po yung motor, sinend po yung kay Richard. Si Richard, sinend po sa inyo yung ano, Opo. yung picture. So, ang nakayari po sa inyo, kasi nakita ko po dun sa ano, sa Facebook ni ma'am. Oo, yung Richard Lapos po yung kausap nila, hindi po kayo. O, kumbaga, nasa pagitan niyo po si ano, yung Richard Lapos. Kaya yung pera, yung, di ba, sinend mo sa akin yung sabi mo, nagbayad ka na ng 14,000. Nakita ko kay ma'am, hindi daw po siya yon. Hindi ko po pangalan yun eh. Ang sinend niya po kay Richard Lapos, yung, ano pangalan? Pa Eliza Sweko. Oh, Elisa daw po. Hindi po yung sinend mo sa akin, sir. Kaya ang nakabiktima sa inyo, yung nag-alok sa iyo ng ano, motor, yung Richard Lapos. Sayang po kanina, sir, nandito na ako, mag-uusap tayo dapat. Oo, dito kayo, ano. Nagulat ako kasi pinakita ko po yung Facebook niyo, sir. Iba po yung kausap nila, yung Richard Lapos. Eh, kako. Kaya nga nagtaka ako eh. Ito yung kako, pagdadala ko ng motor. Kausap ko. Oo. Eh, Nung pag-send sa 14,000, di ba? pero hindi po sila, ano, inaabangan po nila yung, ano, yung session po na pera. Hindi po sila lumabas. Kunyari, bayad mo yung ano, yung Richard Lapos. Hindi sila lumabas kasi, sakay ko na nga dito, sir, eh. Tsaka, kuya, tingnan nyo naman yung mga sasakyan dito. Pakita nyo, kuya, kung scammer ba yung ano namin, vlogger kami. Kaya sabi ko sa inyo kanina, sir, napakarami yung bibenta ako ng motor. Malaki po yung bahay, maganda. Gusto mong makita? Pakita mo rin yung sasakyan. I-video call kita, sir. Buksan mo yung video call. Oo. Buksan mo yung video call mo, sir. Napagkamalan pa kaming scammer, mga kabisnes, kawawa naman Ayan eh. po yung nagbebenta ng motor, ma'am. Oh. Hi, sir. Ayan. Ayan. Napagkamalan pa kaming scammer, mga kabisnes. May kaya sila. Ayan, oh. Bakit kami? Nakaya mo yung evidence ko. Kaya sabi mo kanina, di ba? Napagkamalan pa mga kabisnes. Natawa naman kami eh. Binaban ako. Sabi ko, sir, nakapaganda yung Kasi yan, ganito. sabi ko sa inyo, Yung Richard Lapos, sinip niya ang video ng Kaya nga, yun nga nangyayari. Alam ko naman yun. hindi po kayo nakuhanan po ng pera nung Nangyari kasi mga kabisnes, ang katransak namin ni Daryl, Richard Lapus. Tapos, yung Richard Lapus pala, nakikipag-transact doon sa nagbayad. Sila ang nag-uusap. So, hindi kami ang nascam mga kabisnes. Nascam naman kami, pero walang perang na sayang at hindi rin nadala yung motor. Yung, ano, bahay ko nila. yung nagbayad, yun po yung kawawa. Kasi nakapag-send na siya ng 14,000 dun sa Richard Lapus. Ito yung ano ko sa yan po. Flaker po. Flaker. Ito yung bahay. Flake item. Diba mga kabisnes, hindi lumalaban ng patas talaga. Diyos ko mo. 14K. Hindi ka makapulot ng 14K. Eh, ano yung problema? Yung median man, may kausap nito.
Tiwala po kayo doon, wala po picture. Hirap lang mga business. Kung ano ba account mo, ma'am? Bakit Yung- sabi gamit daw yung account nyo? Paano gamit po? Hindi naman po nila na-open yung account ko. Oo. Hindi naman na-open. Ay, Paano pong gamit yung account ko? ayan si ma'am, oh. Nagpa-vlog kami kuya para ano, for safety purposes din na ano. Nagbigay ako ng number ko. Kasi para matawagan niyo ko kuya. Nagbigay ako ng number dun sa Richard Lapus. Kaya mo ako na-contact. Oh, tapos siya nagbigay sa akin, ibig sabihin, pinasa. Pinasa niya. Oo. Hmm. At saka vlogger kami, hindi kami mangi-scam. Diyos ko marimar. 500k, sisirahin mo lang para sa 14,000. Ayan. 500k subscribers, sisirahin mo lang para sa 14,000. Ano sir, nagbablog po sila, kaya hindi po sila nag-i-scam. 500k subscribers. Diyos ko marimar. Kumikita daw pala sila sa vlog eh. 500,000 na daw po yung followers nila. Tapos sasayakin mo lang para sa 14,000 pesos. Na, Sabi ko nakakaano may kaya talaga. sila oh. Kung magiging scam Kaya nagulat ako kanina. may show kami. Kanina pa lang sa nagtataka na ako. Sabi mo 14. Tapos sabi nila, di ba sabi mo 29 po kasi ang usapan eh. Oo. Tsaka ang sa post po talaga niyan is 29. Binenta niya ulit. Ha? Yung pala nila, pinag-click ko tuloy yung motor. Receive lang kay Richard Lang. Sana po kanina pala. Bibili na nito. Hindi naman pala yung maintenance man lang po yung kausap nyo. Dapat, ano, Madali yun sir. Napagkamalan kami scam. yung pinatanong nyo muna sa kanya po yung pinatanong nyo sa akin yung ano, yung Gcash. Gcash number. Oo. Kung kumaki talaga. 14 lang binenta. 14,000 lang. Oo. Bago nag-send. Ito, yeah, 29,000 Oo. pesos. Nabenta Kaya niya, sa akin yun po. nagbigay, kahit Oo, kuya. o kaya, kasi binigay ko naman na po yung Facebook ko sa inyo kasi pag- Tsaka pati ID. Oo, landscape contractor. Tsaka ano, ID niyo kuya, di ba? Oo, sinend ko na rin po sa inyo yung lisensya ko. Tapos wala, sa inyo, sa akin na lang po ninyo yung sinend. Tapos pinasa ko sa kanila. Oo. Oo. Pero hindi ko yung tatanggapin yun kasi 14 lang. Oo, Di ba? at least. At least dun magkakaalaman. Oo. Tsaka nakabalik pa yan. Oo. Ito po na kasi. Sabi na kayo. Ay, ano na. Ganito talaga to, ano kasi ito na cellphone, pagka ano, yan. Opo. Kaya siya kay ano, kay Richard Lapus Pilapit. Puwang naman. Hahanapin ka namin, tutugisin ka namin. Lagay mo kasi yung picture mo para madali kang makita. Agi. Scheme siya ng 14,000. Binenta yung ano, binenta yung Binenta niya yung, nag-grab siya ng picture ni ano, doon sa post ni Daryl. Tapos, nakipag-transact siya dyan sa kausap ni Kuya. So, bawat pala picture at saka video na sinend namin. Sino po ba yung John Paul? John Paul? Wala pong John Paul, Kuya eh. John Daryl. Walang John Paul. John Darren daw, sir. Walang John Paul. John Darren daw po, sir. Walang John Paul. Matitrace up nila yan, Kuya, pag si-send. Wait lang po, mga ka-business, ha. Hello po, ano mo, Ben? Hello po? Magandang gabi po. Dito po? Sige po, walang problema po. Para para ma-trace natin, wala naman ibang magtutulungan kasi ang gamit yung Paul. Para ma-trace ko lang ba? Opo. Pero Ang ano nyo po kasi dyan, sir, para matrace nyo rin po kasi, sa Gcash nyo po kasi kami talaga, hindi namin kilala yan. So, ang mangyayari po niyan, ititrace nyo siya through Gcash. Mag-send ulit kayo ng ano, para makita nyo yung full name mismo nung scammer. Oo, kasi nakaregister yun eh. Opo, kasi kami talaga, hindi namin kilala yan.
ang katransact namin is yung John Lapus. Naka-registered po yun. Opo. Ang dapat kasi May number nangyari siya nun nun- dyan, Lapus. May Tapos number siya. ano pa? Oo. Yun, pwede Ah, niya wala. i-trace nun. Hindi. Eh, paano niya sinend yung 14K? ganito. Yung sa Gcash po kasi, valid ID po yung nakasubmit po doon. Opo. Ngayon, kung matitrace niya po yun, kung si Gcash may... Ay, oo, kasi meron naman tayong ano eh, di ba? Oo. May AI, may Yung AI. Gcash yung ano niya, Oo. yung tinanggapan niya ng pera. Oo. Pwede nyo rin po i-report yan sa ano po sir, sa Gcash. Oo. Service, no, di ba po? Kasi valid ID po yung sinasubmit po Opo. doon. Yun po Titrace talaga. natin yung pangalan na yun. Ah, sige po sir. Na-scam din ako eh. Kuya nga, oh, kawawa rin, 200 oh. plus. Oh, nireposit ko pa sa video. Yung si video, nung naano ko yung Sige po. details nung... Hindi ko nakuha na. Hindi binigay sa akin, bawal daw. Nireport ko na sa krami. Hindi tayo kasi nagbukas. Hindi ko yung pakra. Flake item. Pero mga ka-business, papunta po siya. Ang gusto niya kasi, makipagtulungan daw tayo naka-block na nga tayo. At saka isa pa, pag dami account kasi, hindi mo yun basta-basta matitrace. Except na lang siya ang mag-trace sa Gcash. Kasi siya naman ang nag-send. Di ba tama ko mga ka-business? Dapat siya ang Sinabi ko sa kanya, sir, Sinabi ko nga sa kanya, kayo po dapat ang mag-trace. hindi kami nag-scam kasi pangalawa na namin bumili ng ito. Pangatlo. Hindi, Pangatlo na yan eh. Pangatlo, pero malapit na yung nakabigay, taga dito lang, bayan. Yung una kasi nakabigay sa akin nito, taga Oo, may tatak na kami yung radio na ito. Paranaque ba yun? Paranaque. Oo. At saka kasi yung Darren, legit yun. Nagbibenta talaga yun ng kung ano ng items. Buy and sell. Hindi mo na... Hindi mo na halata yung... Sabi niya, bakit dyan daw yun? Sabi niya, Paano dyan food? Wala namang dyan food dito sa akin. Yun mga ka-business, talagang ingat-ingat po tayo sa mga scammer dyan. Grabe. Nakakaano mga ka-business? Na pala. Grabe. Sayang na yung oras. Napakaano mga ka-business, napakawalang puso nung gumawa nun, no? Diesel ko ng punta dito. Sarap tuloy, parang ang sarap manapak ng tao mga ka-business. Hindi na ako kanina. bakit kasi siya dapat magbayad? Oo. Sir, pwede mo ba makuha yung pangalan ng bayari ng motor? Dapat gano'n. Hindi na. Sabi ko hindi sila kapag-sulot pera doon. Kasi yun ang... Kaya pala. Kaya Tsaka isa pa. bago yung... Ayun na mga ka-business, sa pagpapatuloy po ng vlog namin kagabi, di ko na po naituloy mga ka-business kasi sobrang lumakas yung ulan, tsaka yun nga po, may lakad kami. Alam ko mapapanood nyo naman yun sa ka-business official, yung pinuntahan namin kagabi. Again, Mama ni Boss, Sir Anime. yes po. Ngayon talagang saludo kaming lahat sa iyo, Boss Anime, na hanggang sa huli, pinaglaban mo kami, ang buong ka-business family. Naging emotional lahat kagabi mga ka-business kasi naawa po kami kay Bebang. Kasi pinalitan ko kayo, naulit ko ni mo ito na niya na. Talagang mga ka-business basta mapapanood niyo yun kung gaano ka emotional yung kagabi. Nak, mabasa to nak, kuhanin mo yan dyan. Kung gaano talaga ka-emotional. naglagay nito kagabi. Yan, at saka yan, Wala na yan dyan, wala na ang tulo dyan. Wala nga, pero ito kasi, ito, basa, basa yan eh. Kung gaano talaga mga kabisnes. Pasensya na po at may inaano lang kami ni Bang. Ayun, again, gusto ko magpasalamat talaga ng tao sa puso kay Sir Anime. Alam niyo yun mga kabisnes, no? Imagine niyo. Bago man lang siya nalagutan ng hininga or bago man siya nagkaganon is nagawa niya yung matagal niya nang gustong gawin. Nagpipigil lang po siya noon kasi nga hindi nga po siya tsaka yun, pinilit niya nga po, mapapanood niyo rin naman yun, pinilit niya po makalipat para makapagsalita mga ka-business.
ayun na nga, bago nangyari ang lahat, nagawa niyang ilabas yung totoo, yung buong katotohanan, walang halong kasinungalingan. Doon naman kami na mas lalong sumaludo kay Boss Anime. Kaya salamat, boss, kasi ayan, hanggang sa huling hininga mo ng buhay mo, Ka-Business Family ang yung minahal, higit sa lahat, ipinaglaban mo kaming lahat. Salamat, boss. Salamat talaga ng marami. Ayun, again, sa pamilya po ni Sir Anime, yan na-meet namin kagabi. Opo, hindi po yung pagkawala ni Sir Anime ay hindi po yun magiging wakas ng ugnayan po ng bawat isa. Kundi yun po yung magiging simula po ng ugnayan po ng buong Ka-Business Family sa pamilya din po ni Boss Anime. Ayun, salamat po ng marami sa inyo. So yun, balik na tayo sa topic natin mga ka-business, no. Medyo mahaba yung ano namin kagabi talaga. Diskusyon na, alam yung ano yun mga ka-business, na ang hirap-hirap paliwanagan nung ang hirap-hirap paliwanagan nung na-scam. As in, kahit ako ano ako sa kanya, medyo nagkakaroon na inis na ako ba, kasi paulit-ulit siyang pinapaliwanagan talaga mga ka-business. Sa totoo lang, paulit-ulit siyang pinapaliwanagan kagabi. So ang nangyari ito kasi yan, nag-ano kasi kami mga ka-business na ibebenta yung motor, kasi nga po dahil dun sa isinabatas ngayon, gagastos din naman kasi kami mga ka-business, at saka mas hassle siya dahil ang dami mo pang pupuntahan na mga ahensya ng gobyerno para makuha yung requirements or makamit yung requirements for ownership, transfer of ownership. So sabi ni Bay, total, so ibenta na lang natin yan, kumuha na lang tayo ng bago kay tulugan. Kahit paano kaya naman mga ka-business, no, magma-monthly. So yun yung naging namin na mag-monthly, gano'n na lang. Yung mababa lang naman, hindi naman yung mahal. Yun yung napag-usapan namin. So yun na, binenta yung motor. Ngayon, ang kausap namin mga ka-business is yung Richard Lapus. Ayan, naka-block na po kami sa kanya. Ayan, naka-block ako. Ganon din po si Daryl. Kasi si Daryl po ang namin doon. Siya po yung pinakisuyuan namin na ibenta yung motor. Kasi maano po sa black market si Daryl mga ka-business. Koy, pumunta ka na doon, Koy. 10:57 na. Wait lang po mga ka-business. So, ayun, no, mga ka-business. Tapos, ang nangyari, ang kausap ni Daryl, yung Richard Lapus, Richard Lapus Pilapil. Yun po yung nakausap ni Daryl. Kausap ni Daryl sa chat. Tinatawagan ni Daryl, ayaw sumagot. So, ang hindi namin alam, mga ka-business, kasi kahapon dumating yung Lala Move. Mamaya, sabihin mo, mamaya nag-vlog pa si Junjun. Dumating yung Lala Move. Bali, ang Lala Move na tumatawag kay Daryl, 4 na tao. 4 na katao mga ka-business na tumatawag kay Daryl. So, yung sino yung nandoon, yun yung in-entertain namin. Yung iba, kinancel ni Daryl. Kasi nga, 4 po yung nagpunta no? Talagang sigurista yung yung loko-lokong yun, yung gagong yun. Sigurista. So, nung nandun naman na yung rider ng Lala Move, ang buong akala niya Kabanatuan. Yun pala, saan yun pa? Sa Mahirap paggitin yung niya mga business, pero yun, party ng Katanawan. sa Katanawan. Yun pala Katanawan yung hindi pala Kabanatuan. So, ang drop, kinancel nung ride unang Naglala Move kasi po malayo at saka lugi siya dun sa shipping fee na 5K, di ba pa? 5K kasi sobrang layo, party po kasi yun ng Quezon Province. So ayun, cancel na. Next is nag-book ulit siya, tumawag yung pangalawang rider, yun yung rider din na kinansilan niya. Ang nangyari pala, ang kausap nitong rider
is yung mismong na-scam. Iyon yung pangalanan ko lang. Hindi ko lang babanggitin yung apelido, pero yung pangalan niya is Marcelino. Nag-add friend, nag-ano po kasi nag-follow po siya sa akin, mga ka-business. Itong Marcelino. Tapos, nung ano na po mga ka-business, nung nandun na yung rider, ayun na, sinakay na namin, mapapanood niyo po yan. Sinakay na namin yung mismong motor. Yan na, sinakay na. Nung magbabayaran na mga ka-business, Kaya pala ang tagal mag-send. oo, sabi sa akin pupunta pa daw siyang 7-Eleven. Ito yung conversation namin nung Richard Pilapil. Sabi niya, ma'am, wait po 7-Eleven na po ako, Papa Gcash, para mababa ang charge. Sabi ko, sige po. Naglalakad na ako papunta 7-Eleven, sandali lang. Sabi ko, boss, okay na po ba? Wait, ma'am, nakapila na ako. Sabi ko, sige po. Pasuyo lang daw po, pabilis lang ng konti. Kuya, kasi medyo malayo pa po biyahe ni Kuya Rider po. Boss, ano na po? Boss, ano na? Ayun, sabay block niya na po ako, mga ka-business. Nakakuha na siya ng 14,000. Opo, yun palang kausap naman ni na Marcelino nung rider is nakapagbigay na ng 14K. Ang mali po nung Marcelino, ganito po kasi yan, itong Richard naging middleman. So, yung post ni Daryl, ginagrab niya yung picture, pinopost niya sa sarili niyang sa mga pages or mga groups. Pagka-post niya, ang benta niya dun is 14. Babaan. Opo, 14K. Samantalang 29 ang presyo. Opo, ang presyo po kasi noon is 30 talaga, tas sa mga tumawad lang. So, nung nandun na, kausap niya pa yung ang mali lang talaga nung Marcelino, Yung mismo bibili ng motor. yung bibili ng motor, is hindi niya binigyang pansin yung sinabi nung rider, kasi nag-usap po kami nung rider. Opo, wait lang, papang. Ang sabi kasi sa akin ng rider, ako kasi nasa labas noon kasi si Bay is nasa loob pa, di ba, nagbablog ka pa noon. Nagbablog pa po kasi siya ng birthday celebration na Tibera. So, ako po yung kausap nun sa labas. Sabi niya, 14K daw po to, ma'am, kasama na po shipping. Sabi ko, hala kuya, hindi po yan 14K, 29K po yan, at hindi po kami ang magbabayad ng shipping fee niyan. Sabi po niya, mami, 14K daw po. Sabi ko, hindi kuya, 29K po yan. At saka, siya pong nag-book niyan. Hindi po kami, sabi niya, kayo daw po ang nag-book sa akin. Sabi ko, hindi kuya. Hindi talaga. Binigay ko lang yung number ko kasi nga po, hindi ko po kayo makontak. So, hindi po kami ang nag-book po sa inyo. Sabi ko dun sa rider. So, tinawagan niya. Nakausap niya yung sa video call. Ang mali nung Marcelino, hindi niya kinonfirm sa akin. Hindi man lang siya nagsabi dun sa rider na, pwede ko bang makausap si ma'am para ma-sure ko. Ganon dapat, di ba, mga kabisnes? Tapos kami pa yung pagkakamalan niya na scammer. Paulit-ulit siyang tapos sabi pa niya, pwede po bang pumunta kayo dito sa Camp Crame? Kami tangi? Kami pa talaga pupunta sa Camp Crame kasi nandun daw po yung asawa niya para tuloy nagmumukhang siya yung scammer. Kasi kung tutusin, mga kabisnes, pwede kasing mangyari dyan ang ibang senaryo. Hindi ko naman sinasabi na scammer si kuya, no? Yung Marcelino, hindi ko sinasabi. Pero meron kasing posibilidad na modus nila yun na kunwari, nag-send siya ng Gcash kuno, yan, magsisend siya ng resibo na nakapag-send na siya ng 14,000, no, mga kabisnes. Tapos, pipilitin niya kami na magbigay ng 14K. Pero mali din kung scenario na kung ganun yung scenario or ganun yung modus nila, pasensya sila dahil hindi nila kami basta-basta maluloko at isa pa na i-vlog sila. 'Di ba? Mga ka-business. Kasi, sabi nung rider, sundalo daw po yun. At ang asawa niya ay nagtatrabaho, nasa Camp Crame, pulis ba? Hindi ako nagkakamali, asawa niya, babae. So, sabi niya kagabi, punta daw kaming Camp Crame. Bakit kami ang pupunta? Para daw matrace up namin yung Sabi ko sa kanya, kuya, sir, kayo po dapat ang mag-trace up niyan, hindi kami. Kasi,
Kayo yung nagsindi, hindi naman kami. At isa pa, kung tutuusin, na-scam kami pero wala kaming inilabas na pera ni piso at hindi naman nakuha yung motor. Kayo ang na-scam. Nagbigay kayo ng 14K nang hindi nyo man lang sinigurado kung sino yung taong sinindan nyo. Samantalang kausap mo na yung rider, bakit hindi mo ako kinausap? Kasi wala naman akong contact sa inyo eh. Hindi naman din kasi kayo ang contact namin kundi itong Richard. Di ba mga ka-business? Kaya kami pa yung napagkamalang scammer. Grabe na ano talaga ako na-shock lang baga ako mga ka-business. Kasi dalawa lang talaga naiisip ko dyan. Either sila yung nang-scam or sila ang na-scam. Dalawa lang yun. Pwede kasing ganun din yung senaryo nga na kunwari nakapag-send tapos kami na totoong may-ari ng motor iaano niya talaga, ipupursyo niya na bayaran ng 14K yung nawala sa kanya. Pero ang kausap niya daw po hindi rin yung Richard kundi yung Paul Jan, di ba pa? Paul Jan po yung kausap niya. Sabi ko, wala pong Paul Jan dito. Jan Darrell meron. Pero Paul Jan wala. So iba, bali ang nangyari dyan, ang kausap namin, Richard Pilapil. Richard Lapus Pilapil. Sa kanya naman, ang kausap niya, Paul Jan. Which is yung Paul Jan is maaaring hindi ko talaga maano. Baka dalawang account nung scammer ang ginagamit niya. Sa amin, iba. Yung sa kanya, iba naman. Nung sinerch, ang dami palang biktima. Oo, yung sinerch namin yung Richard Lapus Pilapil, ang dami na po palang naging biktima mga ka-business. May mga na-scam siya na tag 3K, 4K, 2K, 1K, mga ganon na-scam niya. Parang siguro down payment. Sabi nga ng yung rider na yung sa Lalamove, sabi niya, "Sir, ang ganda-ganda ng unit, 14K." Doon pa lang hindi siya nagtaka no, 'di ba? Paulit-ulit sinasabi yun ng driver nung iniakyat natin yung motor. Di ka kagaya nung kasi nung dati nung rider namin, yun talaga, wala namang walang naging problema. Oo. At saka smooth ang transaction no, nakausap din ni Darrell, nag-send. Ayaw pati mag-send ng ID mga ka-business. Nung hiningan daw ng ID, ayaw daw mag-send. Dapat doon pa lang nagtaka na siya eh. Unlike po sa amin, willing kami mag-send ng ID, andyan yung mga papel, kompleto. Tapos yung driver, sabi niya, may ano ka ba, may deliveran ng motor. May ano po ba yung ID? Picturean niya yung driver's license niya. Opo. So, yun pasintabi po sa mga baka may ma-scam lang din. Lalo na yung mga kababayan natin dito sa may bandang Metro Manila. Pag may nagbenta po sa inyo ng MIUI 125 na mura, na color yellow, wag po kayong basta-basta bubili, lalo na at sobrang baba ng presyo kung below 15K or below 20K. Wag po kayong basta-basta maniwala sa ganun. No? Maging aral po yun sa inyo kasi kami na-scam din kami nitong pagbili namin ng motor na to. Alam naman ng lahat yan kasi naka-vlog naman yon. Eto ngayon, hindi kami ang na-scam, kami ang napagkamalang scammer. Sobrang natawa ko, sabi pa ng "Sir, hindi po to sila mangi-scam. Ang laki-laki nitong bahay na inanuhan nila, sir. Ang ganda-ganda ng mga sasakyan. Vlogger pa, sir. Hindi kayo i-scamin ng mga to." Sabi niya. Sabi ng driver, hindi talaga. Halos, siguro mag 2 hours doon yung rider mga ka-business. Di ba pa? Kasi lakas din kasing ulan, kaya hindi rin makaalis ang kasi lugi, Lugi. siya, sabi niya, napakamalas naman ito. Na-scam na naman ako ulit. Kasi umalis daw siya na walang pan-diesel. Malayo pa uwian niya. Sagot na yun ang Sabi ko nga sa kanya, hindi po namin yan, sir. Kasi kung tutuusin, hindi naman kasi kami ang kumontak sa'yo. Yung mismong Diyan. hindi, Marcelino. Kaya dapat yung Marcelino siya ang magbibigay ng pang-diesel doon sa rider. Kasi siya yung kumontak nun, hindi kami mga ka-business. Kasi talagang strictly, hindi kami yung magbabayad ng shipping at hindi kami ang magbubook. Dapat yung mismong bibili ang magpapabook kung malayuan. Kasi willing to meet up po kami.
No, willing to meet up kami anytime, anywhere. Yun, willing talaga kami. So, yun, malaking aral. Hindi lang sa amin, syempre doon sa ano na talagang maniguro kailangan may ID. Isasend yung mismong bibili ng motor. Bago kasi magbayad, dapat video call. Hindi nga kasi ano, 'di ba? Tapos tumatawag naman sa number. Tsaka maganda talaga na makikita mo yung mismong tao. Mas maganda talaga meet up. Nagalit pa nga po si Kuya kasi akala ni Kuya hindi kasi naibaba yung motor. Sabi ni Kuya, bakit ba't kayo nagtiwalang ano yung motor nyo doon sa ano? Sabi talaga ni Kuya mga kabisnes. Kasi nag-aalala po si Kuya eh. Kaya nakita niya pa yung sasakyan doon sa labas. Tapos sabi ni Kuya, pwedeng anuhan yan. Pwedeng mapakasuhan yan ng carnapping. Kasi nga, naisa kayong motor mga kabisnes. Sabi ko naman, ano naman Kuya, hindi naman po namin pinayagang umalis yung sasakyan hanggat walang payment. Kasi wala din siyang pang diesel. Kasi wala rin po siyang tollgate. Oo. Sabi ni Kuya, kahit na, hindi pa rin ano yan, yung ganyan na dapat Opo. dapat bago isakay yan, dyan na yung payment. Kasi kami talaga hindi naman kami mga kabisnes eh. Kung bibilhin talaga, ibibigay naman namin ng talaga yun, buo yung motor. So, yan lang po mga kabisnes, malaking leksyon, hindi lang sa amin, syempre, dun po sa mga kababayan natin na basta-basta na lang din magtitiwala kasi talaga kaming nagtiwala rin. Buong akala namin okay yung kausap namin, yun pala napakalaking scammer. So yan, mga kabisnes, God bless po sa ating lahat at nawa po ay maglalambing kami na suportahan po natin mga kabisnes ang mga vlog po ng Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, syempre po ang Mrs. KB Official mga kabisnes at ang channel po ng mga kagwangs. At ganoon na rin po mga kabisnes, suportahan po natin Medyo Kagwang Official, Editor Daryl Official. Abangan nyo po yung first vlog po ni Daryl, no mga kabisnes. May na-vlog na po yata si Daryl, ina-edit niya na lang yon. At saka Vera Anlito Official mga kabisnes. Ayun. So, ganun na rin po. Supportahan natin mga kabisnes. Erlinda Official Vlog, Edita Mix Vlog, Pretty Mind TV, Blissful Balance. At syempre po, ang mga magigiting na reactors mga kabisnes. Lalo na ngayon, talagang sakit sa dibdib. Yun. Supportahan natin mga kabisnes. At maglalambing pa rin po kami mga kabisnes. Ay, ano ba ilalambing ko? Mali. Magpapasalamat lang ako. Gusto ko pasalamatan lahat po ng viewers, silent viewers, subscribers po na syempre po walang sawang sumusuporta, nagmamahal sa amin at nanonood ng aming mga video ng hanggang matapos po at hindi nag-skip ng ad. Salamat po sa inyo ng maraming mga kabisnes. At syempre, sa lahat din po ng mga sponsors po namin na mula noon hanggang ngayon ay buong puso nagtitiwala sa buong Kabisnes Family. At syempre, hindi yung mga sponsors po na hindi layunin na masira po ang kabuuhan ng Kabisnes Family. Salamat po sa inyo talaga. Dahil ang hangad nyo lang po ay hanggang dulo po kaming lahat na nandyan po para sa Kabisnes Family. Ayun. God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Always, bira-banat lang po tayo lagi. Bira-banat! Todo-todo lang mga kabisnes. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, Kabisnes, Mrs. Kabisnes, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan,
Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!